Canlaon. The city of Canlaon is a fourth-class component city in the province of Negros Oriental. It is located 166 kilometers north from the provincial capital Dumaguete. It is home to the highest peak in its own province and its corresponding island, Canlaon Volcano. It is dubbed as the fruit and veggie basket of Negros Oriental due to the abundant farming harvest they produce. Buntag Canlaon. Ako di ay si Andrea Cabanis Canoy, ang inyong City Agriculturist of the Office of the City Agriculturist, LGU Canlaon City. Ang rice crop manager diri sa Canlaon, nagsugod din siya atong 2015. Sa pagsugod sa atong rice crop manager nga program or services, usani siya ka butang nga gitakol nato because sa una-una gyud dili siya masabtan o it is misinterpreted sa ato nga farmer kay basi og survey. Sa pagsugod namo, we only require mga gagmay nga mga number of farmers, but gi-involve na mo ang among 12 ka barangays. So, nahimo sila nga mga pioneer sa atong rice crop manager. We have 15 from every barangay, but motivated by the instruction sa ato ang mga barangay agricultural technicians. Ang pagsugod gyud ana, naay mga provision nga gihatag ang program para radyod to as part of motivating the farmers bitaw kay during sa conduct sa RCM, the farmer kinahanglan mo adto siya usa ka grupo. For the first time mo adto siya usa ipatawag sila usa ka grupo, pero as far as I remember, I am yet a technician that time. Dayon usa ko sa nag-encourage sa ako ang barangay, the farthest barangay which is Barangay Bukalan and Barangay Budlasan, nga itapuko na mo ang farmer para mag-interview pa man sa una in the absence of geotagging. Later naman ang geotagging. So mag-interview, ang one thing lang nga naka-encourage or motivation lang kay i-promise na mo nga during the program na atay i-counterpart nga snack sa ilaha. Actually, sa pagsugod lang, ang participation sa mga farmer is minimal ra pud siya. Kay actually, this is a program nga part of the program of the DA National through the PATCO. And we are limited sa amo ang pag-tap sa mga farmers based sa quota nga gihatag diri namo. For example, sa usa ka LGU hatagan og 150, 315. So we have to meet that quota. Then i-florate namo sa 12 barangays tungod kay within sa 12 barangays, although naatay 5 barangays nga top producing sa rice, but every barangay naagyod sila yung mga rice area. So far, within the quota, sometimes mo exceed pa siya sa quota because credited po ang pag-exceed sa quota sa workout sa ato ang mga agricultural technician diha sa ato ang barangay. Actually, for the first time, even the mga agricultural extension worker is blurred of the purpose of the RCM to make it sure ba. But mura o kuan ra siya, compliance. 2015 is just a compliance because even the agricultural extension worker, the service provider, kuan gihapon siya kanang guard pa ang meaning sa RCM until such time na ay mga training nga gi-conduct para sa mga agricultural extension worker, elaborating nga mao gyud na siya purpose. And there are many questions. Why is it? Unsay ikakuan niya sa amo nga part sa mga agricultural extension workers, there is a battle of questions during sa meeting sa province because naay i-question nga kinsay mo prevail ang soil analysis ba jud o kining RCM when it comes to identifying sa fertilizer requirements sa atong rice production. It is
in a level up na situation until such time nga ang mga nakapacitated na ang mga technicians mahitungod sa RCM. After nag-attend me sa trainers sa RCM Advisory Services, no, amo dayong gikandak ang information dissemination activity first sa ako sang mga kauban nga mga rice technician. Kay diri sa Canlaon City, every barangay na may respective nga barangay technician assigned. So since pila rami kabok naka-attend ato sa TOT, among strategy first is to disseminate sa technician. And then after that, nakakandak nami og dissemination sa technician, amo nang girelay ang nahibaw-an ngadto na pod sa farmers. So first nagkandak mi og mga farmers meeting wherein among gidiscuss sa ilaha unsa ang mga benefits, ang unsa ang advantages ug unsa ang kaayuhan ug moadapta aning gitawag na mo Rice Crop Manager Advisory Services. Usa man gud sa problema diri ang farmer, whether may kwarta siya o sa wala, they have to apply fertilizer niya. Naabot ang panahon nga nag-increase. Ang pag-increase sa prices sa fertilizer, usa siya kadakong opportunity for us to reach out sa farmer unsaon nila nga ma-reduce ang ilahang fertilizer utilization. Kay the reduction of the fertilizer utilization nagpasabot pod nga reduction sa capital when it comes to fertilizer inputs. Every time nga naa may farmer nga distributan og seeds, no, amo na silang gina-encourage nga ilahang i-follow ang RCM method nga gitawag og pag-apply sa abono. So among ginakuha ang ginasukod ilahang area, no, gamit ang actually naami di ay garment nga which is mao ni siya gihatag na sa LGU from ATI mani giveaways atong TOT namo. So kani siya nga gadget ginagamit namo pagsukod, no, if mo request ang farmers, and then after that i-interview namo sila, and at the same time on that day maka-generate dayon mig one page nung recommendation kung asa pwede na to gamitong basihan, no, sa farmer og naa siya basis para sa iyahang pagpangabuno. At first, no, naadyo'y hesitation ang farmers when it comes to the efficacy sa RCM. Kay mo ingon sila nga how come nga makahatag siya og recommendation nga wala man kanikuha og sample sa among yuta, no, but through thorough explanation and one-on-one conversation sa farmers, then gipasabot gyud siya namo unsay mga strategies or mga pamaagis nga nung naka-generate na siya electronically, no, naka-understand ra pod ang farmers. At the same time, napod may mga gipangkandak og kanang gitawag na mog RCM technology demonstration. So we have to explain to them nga naadiri ang right timing, right amount, ang ihadyong fertilizer requirements sa usa ka area based sa RCM. Sometimes ang farmer with that traditionally nga kinahanglan mo apply, they are not thinking whether kanang needed pa ba kay reproductive na, they are not thinking that, but because of this technology atuan na jud na siya nga na-pacify within our farmer. Nag-tap gyud mi og mga farmers, no, most especially katong mga gitawagin namog mga kining farmer leaders kay sila ginay dali kayong maka-convince og farmers. So nag-conduct mi og techno demo wherein ilahang area amo jong gihulaman og pila ka croppings, and then at the same time among gi-apply ang RCM nga pamaagi sa pagpangabono. And luckily, no, positive man pod ang output sa among pila ka trials. Moto nga from time to time panghinambog namo ang positive result sa RCM sa farmers, so na-convince ra pod sila. And until now makita nato nga they are very active. Sometimes moingon ta nga makalid na mi because of the result. Usapod sa nakapa-activate sa mga farmers to go into RCM is that kung naami mga service nga gi-provide such as seeds, for example,
o other services, mga intervention sa DA National o sa LGU, it is a form of requirement. Ma-amaze na po ka sa result, sa mga accomplishments sa mga technicians nga many farmers na ang ni-undergo sa mga RCM niya. With that, to give incentives sa ato ang mga participants sa RCM, there were a time nga it's an RCMAS training na providean sila og 1 bag fertilizer that make them very happy gyud kay at least effort paid bitaw sa ilang pag-subject sa ilang kaugalingon to be interviewed with the RCM. Ato jud ning gamiton ning RCM. Kaya ang RCM wala jud siya ginatawag nato nga negative effect when it comes ato ang farming at the same time sa environment. Kaya ngano ang RCM iyahang ginakuan is balanced fertilization, no? So dili siya destructive sa ato ang environment, and then ang RCM jud is nag-follow gyud siya sa ato ang gitawag og golden rule when it comes to fertilizer application, which is mag-follow ta sa right element, no, right amount, and then proper timing when it comes to fertilizer application, no. So ug mosunod lang gyud ta sa RCM, there is no harm, no, and then there is a benefit when we follow RCM recommendation. No, gusto na kong pasalamatan ang tanan gyud nga na-involved aning agricultural development services or intervention diri sa atong syudad. First of, sa ato adjunct nga Department of Agriculture through the Regional Field Office and the Provincial Business Command. The originator aning program sa RCM. And dako na kong pagpasalamat sa syudad sa Canlaon nga kini nga programa na adapted sa mga farmers through sa support po sa ato ang local chief executive sa Canlaon City in the person of Honorable si Chumasco Bacho Cardenas, ang atong city mayor, and of course sa ato ang SP chair sa Committee on Agriculture, Ronelo M. Leanes. O dili na ko sa ipon sa pagpasalamat, take sa opportunity to recognize and appreciate sa effort sa ako ang mga agricultural extension workers diri sa Canlaon City. Kay because of them, we have reached the information to the farmer. Kay without them, nagpabulag, nagpainit, nga nag-workout ani, wala tayong mahimo na information dissemination when it comes to nutrient management. So bago all, ang pinaka-root na gyud ani kay learning is a continuous process. And we know that the Agricultural Training Institute, mao magyud ni sila originator, implementer when it comes to training and education. That is one of the number one man gyud na sa framework nato sa rural development. So when it comes to training and education, I am very much thankful sa atong Agricultural Training Institute because in details naman gyud ang ilahang paghatag sa mga content when it comes to any program, most especially sa ato ang RCM. Nindot kaayo ang ilang gihimo kay ini a training, they are doing their part and they are imparting that to us in our LGU, and that reason masabta na mo in a level up form na ang among pagpasabot sa farmer. Thank you, ETI! Advice kaninyo mga ka-farmers, so salta agrikultura, salta mamuma, salta anlaw.